Hello guys, I am Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this video ay samahan nyo ako na i-product review itong DJI Osmo Mobile SE. At hindi na nga natin patatagalin, umpisahan na agad natin to. So ayan guys, kung makikita nyo ay nandito ako sa labas ng aming office para naman maiba yung ating surrounding. For this video nga ay gusto kong i-share sa inyo itong aking bagong gadget, ang aking bagong toy na nabili sa Amazon sa halagang 349 dirhams. So ito ay DJI Osmo Mobile SE. So gimbal siya na ginagamit sa pag-shoot ng mga video at dahil matagal na nga akong nagbo-vlog, noon ang gamit ko ay regular na tripod lang at napaka-limited nga nung shot na nagagawa kapag ang ginagamit ay tripod lang or stand. Kagaya nito, itong shot na to ay stand lang yung gamit ko at kita nyo naman na kahit gumalaw-galaw ako ay hindi ako sinusundan ng camera. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung difference kapag itong Mobile SE na to ang gamit, itong gimbal na to. Nung binili ko siya, ito yung mga kasama sa box, itong mismong unit. So ito yung mismong gimbal at Type-C siya guys. Ito yung switch niya, on at off. Ito naman yung sa recording, ito naman yung ibang option, ito naman ang kanyang joystick. Sa kabilang side, nandun yung kanyang zoom in at zoom out at nandito yung restart niya. Yung restart angle niya ay nandito sa likod. At ayan, kapag inopen nga siya, ay ganito yung itsura niya. So guys, meron din siyang kasamang bracket. Ayan, bracket para sa mobile. So, ito ay magnetic na dito siya kinakabit. So, itry natin So, ito yung isang mobile at iba-bracket lang siya ng ganito. Kita nyo naman guys na ayun yung camera image at nandito yung camera. Hiniram ko nga lang pala tong mobile na to para meron tayong gamitin sa vlogging. So kailangan talaga magulo yung buhok ko sa mga videong ito. At ayan nga, kapag naikabit mo na yung bracket, ay tsaka mo naman siya ikakabit dito sa kanyang pinaka gimbal. Kung makikita nyo guys, ayan, meron siyang dalawang dot. Kailangan ay pantay siya kapag ikinabit. Ay meron din siyang kasamang stand. Ayan, so ikakabit lang siya. At dun sa kanyang box ay may kasama din siyang cable for charging na Type-C at etong kanyang, ang tawag dito, lalagyan. Ayan. So meron din siyang additional na support para sa cellphone na ididikit daw kapag medyo magalaw yung cellphone mo. So guys, disclaimer lamang po hindi po ako techie at konti pa lang yung nalalaman ko tungkol dito sa item na to. Pero itong video ito ay gusto kong ma-share sa inyo lalo na sa mga katulad ko na bago pa lang sa ganitong mga gadget. So medyo napag-iiwanan na. Pero never too late guys, mapag-aaralan natin itong paggamit nitong DJI na ito. Ayan, gamit ko siya ngayon. Kung mapapansin nyo, kapag naglalakad ako ay sinusundan niya ang aking movement. Kita niyo naman guys na kung maglakad ako dito sa kabila, ay sumusunod din siya. So ito yung isa sa pinaka-advantage ng gimbal, ng paggamit ng gimbal ay, ayan, sumusunod siya sa galaw ng subject. Ayan. At kung mapapansin nyo din guys na itong shot na to ay ang gamit ko dito ay yung mismong app ng DJI at napansin ko sa aking mga previous video na ginamit ko to nung tinatry ko tong gadget na to ay mas maganda yung kuha, mas cinematic, kumbaga mas dramatic yung effect kapag ginagamitan ng app ng DJI yung mga videos na sinushoot. Yan, kita nyo naman. So ayan, maglalakad tayo, palayo. At nga pala guys, may option din na from naka-landscape siya ay isang pindot ko lang dito ay magiging portrait na. Ang kanyang, yan, napahiya pa ako, dalawang pindot pala ay magiging portrait na agad yung kuha ng camera. At pipindutin ko ulit siya ng 2 beses ay babalik na siya sa landscape. So guys, for this shot naman ay tingnan natin kung masusundan niya yung pag-andar ng kotse ko. Let's go!
So ayan guys, nakita nyo dun sa clip na pinlay ko na naputol yung pag-shoot ng video nung umandar yung kotse at hindi ko alam kung bakit. Kasi itong DJI Osmo ko ay connected naman via Bluetooth dito sa aking mobile at naiwan naman yung cellphone ko kaya hindi ko alam kung bakit siya naputol. So guys, sa video namang ito ay ipapakita ko sa inyo yung zoom in at saka zoom out. Yan, zoom in at saka zoom out gamit itong aking gimbal at nandito lang ako sa aking pwesto ay gagamitin ko naman yung kanyang side. Yan. Ginagamitan ko siya ngayon ng joystick. Makikita nyo naman guys na very smooth yung kanyang paggalaw. Ayan. So, iikutan natin ang kotse. So, ganito yung shot na mapoproduce nyo kapag ginamitan nyo ng DJI Osmo Mobile SE. For this shot naman guys, ay iiwan ko dito sa sahig itong camera at titingnan natin kung madedetect pa rin ako ng gimbal. So, ayan guys, maglalakad ako. Diba? So, ito yung shot na kaya niyang gawin kahit na mag-isa lang ako at wala akong taga-kuha ng video.